apat na teknik at paraan na dapat mong malaman sa pagninegosyo. Ito ang simpleng paraan na ginagamit ng mga matatagumpay na mayayaman kaya lalo silang yumayaman. At dahil nakapokus sila sa physical activity nila, pero nakapokus sila sa pagpaparami ng negosyo. Nagtataka ka ba? Hello, good morning, my name is Marvin Lapitan. In this video ay papaliwanag ko ang simpleng ginagawa ng mga mayayaman. Ibig sabihin, nakasalalay sa kanila ang business nila. Kapag hindi sila kumilos, hindi gagalaw ang business nila. Kaya magbibigay ako ng halimbawa kung bakit ang mga mayayaman or business owner ay lalong yumayaman. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Halimbawa, may bakery ka at ikaw ang gumagawa ng lahat. Ikaw ang bumibili, ikaw ang nagmamasa ng tinapay, at ikaw ang nagbebenta sa customer. At maraming bumibili sa bakery mo, at dinadayo pa ng ibang barangay. Tagumpay ang business mo at laging ubos ang mga tinapay. Malakas ang benta at kita. Kaya marami ang hindi nakakatikim ng mga tinapay mo. Pero ikaw ang gumagawa ng lahat. Nakasalalay sa iyo ang negosyo mo. At walang ibang gagawa nito kundi ikaw lang. Kapag hindi ka nagmasa ng tinapay, ay hindi bebenta ang bakery mo. Paano kung mag-hire ka ng tao na sila ang bibili ng mga ingredients mo? May magmamasa ng tinapay, at may magsiserve sa mga bumibili. At may magdi-deliver kapag may bumili sa online in case na maubusan ka. All of the sudden ay may nagawa kang sistema ng negosyo. At hindi kailangan ng sarili mo. At gagana ito mag-isa. At dahil maraming hindi nakakatikim ng mga tinapay mo sa ibang barangay, ay pwede ka mag-open ng bakery kahit maliit lang sa ibang lugar. As long as profitable ito. At mas malaki ang impact sa masa. At kaya mo mag-serve sa mas maraming tao at eventually, kikita ka ng mas maraming profit. Kasi nakapokus ka sa pagpapalago ng negosyo at hindi ka nakapokus sa pagmamasa or pagsiserve sa customer. Mas intindihin pa natin, ang mga inasal, kaya nilang kumuha ng tagaluto at ituturo lang nila ang paraan at technique para lutuin ng chicken na nasal. Habang yung mga ibang staff ay nakapokus sa high value tulad ng marketing at advertisement. Sa paraan na ito ay mas lalo pang dumadami ang branch nila. Yan ang ginagawa ng mga business owners kung bakit mas lalo silang yumayaman. Pero sa totoo lang, ay marami ang gusto magsimula ng sariling negosyo sa panahon ng crisis na walang kasiguraduhan kung papatok ba or hindi. Isa sa malaking pagkakamali ang pagkakaroon ng isang source of income lang. Kaya ito ang dapat mong isaisip bago ka magsimula ng sarili mong negosyo sa panahon ng crisis. Number 1, dapat low risk. Mag-research ka at alamin mo ang foot traffic, yung pros and cons ng negosyo bago mo simulan. Number 2, dapat mababa lang ang expenses. Ibig sabihin, huwag kang maglalabas ng pera agad-agad sa malaking puhunan. Matuto kang magtipid at magkuripot. Magkuripot ka muna pansamantala. Kapag kailangan mo ng location, pero bakante naman ang harap ng bahay mo, ay pwede mo itong gamitin. O kaya, kung kailangan mo naman ng ibang kagamitan, pwede ka munang manghiram para sa pagsisimula. Number 3, dapat scalable. Ibig sabihin ay dapat madaling i-operate ang sistema ng negosyo mo. At yung simpleng paraan ay pwedeng ituro kahit sa mga baguhan na gagawa nito para sa'yo. At number 4, dapat may demand. Kailangan ng binebenta or service mo ay kailangan ng mga tao at dapat may target market ka na paulit-ulit at pabalik-balik na bibili sa offer mong product. In summary, ito ang 4 na teknik at paraan na dapat mong malaman sa pagninegosyo. Number 1, dapat low risk. Number 2, dapat mababa lang ang expenses. Number 3, dapat scalable. At number 4, dapat may demand. Thank you sa panonood ng video na ito. I hope na meron kang natutunan. At kung mahilig ka sa mga motivational videos, business ideas, at kung gusto mong magkaroon ng time and financial freedom, meron akong sineperate na video tutorial na inihanda para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay click mo lang ang link sa description ng video na ito at papadalo ko sa'yo ng libre ng step-by-step guide at may bonus tip pa akong ibibigay sa'yo. At kung gusto mong matuto, si Marvin ng Lapitan. Once again, this is Marvin Lapitan. Click mo ang link and see you in my next video. Thank you.